Mabuhay! Welcome to Love Life, brought to you by Pro-Life Philippines. I'm Sister Pilar, the National Coordinator, and with me once again is Jovi Barreto. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo po kami at maganda ang aming topic sa araw na ito. Jovi, we're getting a lot of criticism from some sectors of society saying that pro-life is concerned only with babies. In your being a volunteer of Pro-Life Philippines, do you think that that is just our concern? Hindi naman po. Actually, tinutulungan namin ng mga pamilya kung paano nila isasaayos ang kanilang pamilya, lalo na ang pagpa-espasyo ng kanilang mga anak. Pro-life is also pro-family. Pro-family. Yes, and not just big families. We're concerned with all families, big and small. And we're not here only to tell, just have as many children as you can. We call this responsible parenthood, meaning that the decision belongs to the couple with the guidance of the Holy Spirit. Kasi dapat ang pagiging responsabling mga magulang ay yung kaya mong buhayin ang iyong anak ng tama sa paningin ng Diyos. And with full trust in the Lord, that if God gifts you with a child, I am sure God will also gift you with the capacity and the means to raise those children. And you how as to a sustain. mother, you as a mother, Jovi, you've experienced that time and again. Opo. Ilan ba ang anak mo, Jovi? I have 4 kids. 4 kids. And you have successfully been bringing them up. Wala bang problema? Actually, natural naman po may mga struggle yan. Talagang trial and error. Pero pagka lagi mong isinasangguni sa Diyos, magiging tama ang mga desisyon mo kung paano mo sila mapapalaki ng maayos. At hindi ka naman nag-iisa. May mga tutulong rin. God will always send the correct people into our life in order to help you raise up those children. May isang House Bill ngayon sa Congress na abalang-abala kami sa Pro-Life Philippines. And we are calling on all of you to talk to your congressmen not to pass this House Bill. It is House Bill 3773. 773. Yun ang pag-uusapan Pero natin. sister, ang ibig sabihin nito, di ba, tungkol sa responsible parenthood. O anong... Noong unang panahon, nung nakaraang buwan, Congressman Excel Lagman of Bicol identified this as the two-child policy bill. But ito with a po lot yun. of protest from people, they have changed the title to Responsible Parenthood. Akala siguro nila medyo katanggap-tanggap na. Kasi lengguwahe na nito ng simbahang Katoliko, responsible parenthood. Maganda, ang Pero may dating. kadugtong yan. And Population Management Act. You know that it's only 3 or 4 times that the word responsible parenthood is read in that bill, and the rest is all on population control, artificial contraceptives, the budget that they're asking for that local governments now will put in, because they say USAID and all the foreign funding organizations will not be sending money anymore for population control in the Philippines. Kaya nagmamadali sila na ipas na ito para puwersado ang ating gobyerno na sustentuhan yung pangangailangan raw ng mga tao tungkol sa family planning, pagbawas ng mga anak sa pamilya at paggamit ng contraception, mga pills, mga IUD, condoms, at pagligate o vasectomy, sterilization. Kaya ito talaga ang nasa bill na ito. Pag hindi raw isasagawa ng gobyerno, either the local government or the families, the medical professions, if they will not pursue and implement this law, if it gets passed, then they are subject to punishment. Ganyan katindi talaga. And so we are calling on all of you to hurry up because it has passed its committee hearing, Committee on Women. It was fast-tracked there. It is now ready to be put in Congress. And anytime now, they might vote on it. Vote on it. Yes. So, sister, kasi yung iba nagtatanong, okay, panayan sabi nyo mag-spasyo ng panganganak, pero wala namang silang alam na information kung paano ang tanggap ng Catholic Church ng klase ng pagpa-family planning. Yes. It's sad because artificial contraception is being promoted by our very government. And, you know, the Department of Health should really be promoting what is healthy, is it not? But with so many side effects of artificial contraceptives, physical, medical, even moral and social, emotional side effects, hindi na dapat ito ang pinopromote. Nakakaligtaan na talagang bigyan ng pansin yung natural family planning.
fertility education lang naman ang kailangan dito no? Na malaman lang ni babae kung kailan siya fertile or infertile. We have a lot of materials now that we have even put in Tagalog. That's what we would like to show with you now. So that you, in your different areas, alam natin na ang TV station na ito ay nakakarating sa buong bansa. Buong bansa. And even in other countries, you know, in Hong Kong, United States. Yes, I was told that this new Catholic TV station will reach so many people kasi satellite ito So we would like you to learn from what we will show now. We have translated this film into Tagalog for you to be able to tell a greater number of people kasi yung mga kapatid natin sa mga depressed communities, sila nga talaga ang mas nangangailangan ng informasyon na ito. Sila yung hindi alam kung paano nila tutulungan na huwag dumami ang kanilang mga anak. Kaya kailangan nila ng tamang paraan. Kasi kung ano na lang yung madinig nila, yun na lang ang kanilang sinusundan at akala nila yun ang tama. Matutulungan sila sa pagbigay nga ng agwat sa pagdating ng susunod na baby. At ganun din, na meron tayong iba-ibang projects para sa kanila. So ano po itong ipapakita natin, sister? Anong film ito? Ito isang paraan ng family planning, the natural way o Billings ovulation method. No? So mga magulang, manood po kayo at ito po ang tamang paraan kung paano natin malalagyan ng agwat ang ating mga anak upang kung maganda ang spasyo nila ay maiga-guide natin silang mabuti sa kanilang pag-aaral, sa kanilang, lalo na spiritual. Sister, yan ang obligasyon ng mga magulang. Kailangan i-guide ang ating mga anak spiritually. And you can come over to Pro-Life, you can contact us in order to get copies of this film. Sikat ng araw at tubig. Likas na biyayang nagbibigay buhay sa lahat ng nilikha sa ating planeta. Ang pagtubo at paglago ng isang halaman ay batay sa tamang panahon. Kaya nga ba may prutas at gulay na pantag-araw at may pantag-ulan naman? Magkatulad ang ikot ng panahon at ang siklo ng babae. Para bagang kapwa may orasan na nagtatakda ng panahon ng pamumunga at panahon ng walang bunga. Ang puwerta ng babae ay tulad sa lupa. Madaling umusbong ang isang binhing ipinunla kapag mataba at mamasa-masa ang lupa. Ganyan din ang babae. Sinasabing siya ay mabunga o may kakayahang magbuntis kapag siya ay basa. Ang pagkakaroon ng lusaw o mucus at pakiramdam na mamasa-masa ang hudyat o palatandaan ng simula ng panahong mabunga ang isang babae. Sa simula, ang lusaw ay malabo at malagkit. Unti-unti ito ay lumilinaw at lumalabnaw, kung kaya ang pakiramdam ay basa at madulas. Ang siklo ng tagtuyo at tagbasa ay nagsisimula sa pagreregla, ang kadalasang napupuna ng isang babae. Mayroon itong 4 na yugto. Ang una ay ang paglabas ng dugo. Ang yugto o bahaging ito ay kukulayan natin ng pula. Ang pangalawa ay maikling yugto ng tagtuyo. Wala ang pakiramdam na basa sa puwerta. Kukulayan natin ito ng brown o kulay kape. Ang ikatlo ay ang paglabas ng lusaw. Ito ang simula ng mabungang panahon. Kukulayan ito ng puti. Ang ika-4 ay mahabang panahon ng tagtuyo. Kukulayan din ito ng brown o kulay kape. Matatapos ang siklong ito sa paglabas ng susunod na regla. Hudyat na naman ito ng panibagong siklo. Sa loob ng siklo ng tagtuyo at tagbasa, malalaman kung kailan tutubo ang binhi o mabubuo ang bata. Ngunit ang siklong ito ay hindi pareho sa lahat ng babae at maaring magbago ang bawat siklo ng isang babae. Subukan nating itala ng pahaba sa anyong chart ang siklo o orasang ito. Guhitan ng 30 bahagi ang chart katumbas ng 30 araw sa isang buwan.
Ito rin ang gagamiting batayan o basehan sa pagpapaliwanag sa maikli at mahabang siklo. Una, itala o markahan ang mga araw ng regla. Maaring 2 hanggang 6 na araw. Tandaan, iba-iba ang bilang ng araw ng pagreregla sa iba't ibang babae. Kulayan ang mga araw na ito ng pula sa chart. Susunod dito ang mga araw na tuyo. Kulayan ng brown sa chart. Pagkatapos ng mga araw na ito, lalabas na ang lusaw na hudyat ng tagbasa at pwedeng magbuntis ang babae. Kukulayan ng puti sa chart ang mga araw na ito. Makikita sa larawan ang anyo ng lusaw. Hindi kailangan na salatin ng daliri ang puwerta upang malaman kung may lusaw na. Napapahid naman ito sa panty o sa lawal. Una, ang lusaw ay malagkit, makapal at kulay gatas. Sa paglipas ng mga araw, lumilinaw ito, nababanat na parang lastiko. Tubig-tubig o basa at madulas. Muli, hindi kailangang tingnan o salatin sapagkat nararamdaman. Pagkaraan ng ilang araw, ang lusaw o mucus ay mag-aanyong malagkit na parang pandikit o malakanin. Mawawala na ang madulas na pakiramdam. Ang pinakahuling araw ng madulas na lusaw ay ang tampok na araw o peak day, kung kailan maaring maganap ang ovulasyon, ang paglabas ng itlog mula sa obaryo. Lagyan ito ng maliliit na palatandaan upang maiba dahil ito ay espesyal na araw. Ito rin ang magtatakda ng haba ng isang siklo. Paalaala, malalaman ang tampok kinabukasan kapag nawala na ang madulas na pakiramdam at naging malagkit na ang lusaw. 3 araw matapos ang peak day, itinuturing pa ring basa o tagbunga at maaring magbuntis ang babae kung magtatalik sila ng kanyang asawa. Ang dahilan, bagamat tuyo ang pakiramdam sa labas ng puwerta, basa pa rin sa loob. Sa ika-4 na araw, pagkatapos ng peak o tampok, nagsisimula ang tagtuyo at hindi posible ang pagbubuntis. Ang kasunod nito ay pagreregla kung walang fertilisasyon o pagsasanib ng semilya at itlog. Humigit kumulang 2 linggo ang pagitan ng peak at ng simula ng susunod na regla. Malalaman sa bilang ng mga araw na ito kung mahaba, maikli o regular ang siklo ng isang babae. Maaring wala ng tagtuyo bago lumabas ang lusaw. Kung gayon, maikli ang siklo. Kung mahaba naman ang tagtuyo bago lumabas ang lusaw, mahaba ang siklo. Nagbabago rin ang bilang ng araw ng pagreregla. Dahil sa hindi pare-pareho ang haba ng bawat siklo, kailangang matukoy ng babae ang mabunga o fertile na yugto ng kanyang siklo. Malalaman ito sa mamagitan ng pagtatala ng paglabas at pagbabago ng lusaw, maging regular o di-regular ang kanyang siklo. Kahit nagpapasuso, malapit na mag-menopause at tumigil na sa paggamit ng pills at IUD. Kahit nalabis ang pagmamahala ng mag-asawa, ang walang agwat na pag-aanak ay nakapipinsala din sa kalusugan ng ina at magiging dahilan ito ng di sapat na pag-aasikaso niya sa kanyang pamilya. Bukod dito, kailangan ding pag-isipan ang kakayahang pangkabuhayan. Kaya dapat matuto ang mag-asawa na mag-agwat sa pag-aanak. Paano naman ang mag-asawa na di magkaanak sa kabila ng kanilang pagmamahalan? Maaring nagtatalik sila sa panahon ng tagtuyo. Ano ba ang kahalagahan ng lusaw at saan ito nanggagaling? Tingnan natin kung paano umaandar ang sistemang paglalahi, reproductive system ng isang babae. Ang sistema ng babae ay binubuo ng ovaryo na kung saan nanggagaling ang mga itlog.
ang kwelyo ng matris o leeg-leegan at ang matris. Ang loob ng matris o bahay bata ay may sapin na tinatawag nating endometrium. Sa bawat siklo, ito ay kumakapal at naghahanda sa pagdating ng sanggol, natitira dito hanggang sa siya ay maipanganak. Kung wala namang fertilisasyon o paglilihi, ang endometrium ay natutunaw at lumalabas sa puwerta na anyong dugo sa panahon ng regla. Ang mga pangyayari sa siklo ng babae ay dinidikta ng utak. May isang bahagi ng utak na nag-uutos sa mga itlog sa ovaryo na magpahinog na sila. Ang nahinog na itlog ay lalabas sa ovaryo, dadamputin ng tubo o fallopian tube at maghihintay na saniba ng semilya. Ito ang tinatawag na ovulasyon or ovulation. Habang nagpapahinog ang itlog, inuutusan din niya ang kwelyo na magsimula ng maglabas ng lusaw. Kung mas mabilis ang paghinog ng itlog, mas mabilis din itong mag-utos sa kwelyo na gumawa ng lusaw. Ang resulta, walang tagtuyo sa pagitan ng regla at paglabas ng lusaw. Ito ang dahilan kung bakit may babaeng maikli ang siklo. Kung atrasado naman ang itlog na mag-utos sa kwelyo, atrasado rin ang paglabas ng lusaw. Ito ang paliwanag kung bakit may mga babaeng kung reglahin ay tuwing ikalawang buwan o higit pa. Balikan natin ang halimbawa natin ng 30 araw na siklo. Mamarkahan natin ang mga kahon hanggang sa tampok o peak day. Kapag ang lusaw ay kasing labnaw nito at ang pakiramdam ay madulas at basa, ang itlog ay nagsisimula ng makawala sa ovaryo at papasok na sa tubo. Kung nagtalik ang mag-asawa sa pagkakataong ito, mangyayari ang fertilisasyon o pagsanib ng semilya sa itlog. Kapag walang pagsasanib o fertilisasyon sa loob ng 24 na oras, ito ay mamamatay. Pagkatapos ng tampok o peak day, ang lusaw ay kumakapal na at nagsisilbing bara sa leeg ng matris na pipigil sa pagpasok ng mga semilya. Nangyayari ito, may fertilisasyon man o wala. Ang pagbabarang ito ay nagsisilbing proteksyon sa impeksyon ng matris at tubo. At kung may fertilisasyon, proteksyon sa sanggol. Kaya sa panahon na ito, may pagtatalik man, hindi na magbubuntis ang babae sapagkat natunaw na ang itlog at nakabara na ang malakani na lusaw at pipigil sa pagpasok ng semilya. Ang unang araw ng regla ang tanda ng katapusan ng nakaraang siklo. Sa panahong ito, ang endometrium kasama ng lusaw na nagsisilbing bara o plug. Ito ay lumalabas na anyong dugo. Sa pagsisimula ng regla, nagsisimula rin ang bagong siklo at ang kalikasan ay muling maghahanda ng tahanan ng magiging sanggol. Ipinababatid ng lusaw na may itlog na nagpapahinog sa ovaryo at paghinog na, lalabas sa ovaryo upang maglakbay papunta sa tubo. Bukod dito, sinasala o inihihiwalay ng lusaw ang mga abnormal at di malusog na semilya. Dito rin lumalangoy ang daan-daang milyong semilya mula sa puwerta, sa matris at hanggang sa tubo. Ito pa rin ang sustansyang nagpapalakas sa mga semilya upang mabuhay ang iba sa kanila ng 2 hanggang 3 araw sa kwelyo ng matris. Hindi alam ng mga semilya kung saang tubo naghihintay ang itlog, kaya ang iba ay lalangoy papunta sa kanang tubo at ang iba naman ay sa kaliwa. Sa milyong-milyong semilya, ilang daan lamang ang makararating sa tubo at isa lang ang makakapasok sa itlog at sumanib dito. Ito ang simula ng isang bagong buhay. Dala-dala ng semilya at itlog ang lahat ng katangian ng mag-asawa at nagsasanib din ang mga ito upang siya namang maging katangian ng magiging supling. Ito ang dahilan kung bakit natatangi at walang kapara ang bawat tao na nalilikha. Samantala, ang kwelyo naman ng matris ay isinara o binabarahan naman ng lusaw.
Ang nabuong sanggol sa tubo ay maglalakbay naman pababa sa bahay bata upang doon tumira at kumuha ng pagkain sa loob ng 9 na buwan at mabilis na lumaki. Pag nagsimula ng mag-labor ang kagampang ina, mabubuksan na ang kwelyo ng matris upang magbigay daan sa ipapanganak na sanggol. Ngayon ay may pangunawa o kaalaman ka na tungkol sa iyong fertilidad, kung paano kang makapagbibigay buhay sa isang bagong nilalang, kung paanong ipagpapaliban ang pagdadalang tao sa susunod na buwan o taon. Ang pamamaraang ovulasyon o ovulation method ay natural na pamamaraan na hindi nakasasagabal sa iyong natural na siklo o sa iyong kalusugan. Kung ninanais mong gamitin ang pamamaraang ovulasyon upang magdalang tao o upang ipagpaliban ito, kahit nagpapasuso o di kaya ay pagkatapos itigil ang pag-inom ng pills, narito ang mga panuntunan. Upang magdalang tao, ang pinakamagandang panahon ng pagtatalik ay kapag ang lusaw ay malinaw, madulas at basa. Kung gusto namang ipagpaliban ang pagbubuntis o di kaya ay ayaw ng magbuntis, kailangang sunding mabuti ang mga sumusunod na panuntunan. Una, iwasan ang pagtatalik kapag may regla. Ikalawa, ipagpaliban ang pagtatalik hanggang sa gabi ng susunod na araw ng tuyong pakiramdam. Nararapat gawin ang pagtatalik tuwing ikalawang gabi o salit na gabi sapagkat maaring malito ang semilya ng asawa at ng pagsisimula ng panibagong lusaw. Ikatlo, iwasan ang pagtatalik sa araw na may mapansing pagbabago mula sa tuyo hanggang sa ika-4 na araw pagkatapos ng tampok na araw. Mula sa araw na ito hanggang magregla, hindi posible ang pagbubuntis at malayang makapagtatalik ang mag-asawa. So ayan sister, napanood natin ang film na yan tungkol sa Billings method. Meron palang paraan na effective at natural at talagang hindi ka nagkakasala. Bilang isang ina, Jovi, napakahirap ba talaga sundan ang natural family planning? Kung hindi mo alam talaga ang proseso, mahihirapan ka at marami kang tanong at natatakot ka. So, pupunta ka na dun sa shortcut na family way. Yes, Yung instant. kagaya ng mga contraceptives na hindi mo alam, microabortion na yung paggamit ng contraceptive, di ba, sister? Yes. What about the men? Do you think the men will be able to follow yung rules ng natural family planning that there will be days that no touch, no contact at this time with my wife? Kailangan responsible din kasi yung tatay. Hindi problema lang ng nanay itong issue na to, sister. Dahil sila ang magulang, partner sila eh. So, kailangan pag-uusapan nilang mabuti ito. At kung talagang may respeto sila sa bawat isa, lalo na yung mga husband, kung nire-respeto nyo yung inyong wife, ay talagang pag-aaralan nyo itong mabuti dahil sa kalusugan na rin ng inyong mga asawa. And you know, Jovi, masayang-masaya kami kasi doon sa mga depressed communities namin sa Payata, sa Smoky Mountain, Tondo, mga along the Riles, sa Paco, Pandacan, we are getting couples now who are learning it. You know, they cry when they say, had we known na pwede pala ito, bakit walang nagtuturo sa amin ito? Ilang panahon na, bugbog na yung aming katawan. We have tried pills, hinay blood kami, nagkaroon kami ng kung ano-ano Maraming side effects. ang pills. Nagkondom kami, nagbuntis naman, palpak pala. No, IUD, nagka-infections ako, sabi nung babae. And even the men say, ganyan ba, sister? Pwede naman namin gawin. Bilang isang nurse, ako ay isa sa mga trainers, Jovi. Ha? So, nag-training ako doon mismo kila Dr. Billings sa Australia. And we invite them to the Philippines every now and then to continue training to more and more people and even to the provinces. Actually, lalo mapagtitibay ang pagmamahalan ng mag-asawa kung nakikita lang may suporta sila sa bawat isa. Right. Na ang babae ay isang gamit lamang that the husband will force himself to. Pero kung naka-contraceptives, parang ang message is, anyway, I'm not gonna get pregnant. Hindi man ako magbubuntis. So, anytime you wanna use me, husband, go ahead and do it. Yan ang daing ng mga kababaihan. It's not empowerment.
And Yung pala ang tamang pagsusulong ng karapatan ng kababaihan. kababaihan. Yes, if that's what they're looking for. Yes. And we are happy to let you know that the couples dun sa aming depressed communities, once they have learned it, they are able to improve on other areas of their life. So siguro itong Yes. mga tao doon na naturuan nyo kung paano magsagawa ng Billings method, ay sila na rin na magtuturo doon sa iba pa nilang mga kapitbahay. Yes, couple-to-couple education ito. And the discipline that they learn transfers on. Nagkakaroon sila ng work ethics, nagiging mas masipag sila, and their love for their children becomes more precious. They spend more time for their children. They know that they're doing the will of God. Ang isa pala, madaling turuan ang mga evangelized couples. Kaya may kasamang catechism rin ito, may kasamang mga spirituality, binibigyan pa nga namin sila ng mga retreats, seminars, value formation. Hindi lang method ang tinuturo namin pag ang natural family planning ang pinopromote namin dito sa ating mga pro-life members. So siguro, sister, bago pa lang ikasal, kailangan pinag-aaralan na nila talaga. ang Billings method para hindi na sila nag-iisip kung paano ba ang dapat na gagawin nilang sistema. Yes, at alam ko, sa mga pre-marriage seminars, bago magpakasal nga sa simbahang katoliko, isa ito sa kanilang program. No? Kailangan ituro. Ang problema lang, napakaraming hindi nagpapakasal sa simbahan, katoliko. Kaya dapat may ibang programa rin tayo para ihatid natin sa mas nakakaraming tao ang turo ng ating simbahan na natural family planning. Isang method lang yung pinakita natin. There are so many other methods of natural family planning that you can choose from. We have, in Pro-Life Philippines, our training programs. So call us. If you want to invite us to your area, even in the provinces, we are willing to go there. And we also have training programs in our office. We will announce to you every now and then. But call us at our hotline counseling number, 911-2911. Avail our training materials that we have here, Learning to Live and Love, and many other materials. Even the videotape that you just May saw mga now. CDs pa, di ba, Yes, sister? CDs Mga and videos. And CD the dramas and the that they can dramas. use, that we used in Radio Veritas, is available for you now. I am talking to you now because I know that you will be our #1 promoters from this time on. And please, lalo kayo mga nasa probinsya, kausapin nyo yung inyong congressman. I-educate nyo sila kung sa palagay nyo, isa sila sa pumirma dito sa House Bill 3773. Hindi tama na responsible parenthood itong House Bill na ito. It's a Population Control Management Act. At talagang magkakaproblema tayo lalo kung naging batas na itong House Bill na gusto ng ating mga congressmen. Join us then. We need you in our pro-life work.